Kung minsan yung mga taga-impyerno hindi maintindihan, ba't nagtataas pa ng kamay? Nakalagay sa Bible yan. Isang katutak yung nasa Bible na nagtataas ang kamay. Ang ibig sabihin yan, ginagalang mo, ina-acknowledge mo ang pagka-Diyos ng buhay na Diyos. Kaya po, nagtataas tayo ng kamay. Romans 10:13, whosoever shall call unto the name of the Lord shall be saved, shall be healed, shall be delivered, shall be blessed. Pag pinag-aralan natin ng malalim ang Biblia sa Romans chapter 10, verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bakit kailangan nating masave? May death penalty po tayo. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Yung death penalty na yan, makakancel yun. Pag naligtas tayo sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya pwede po ba, bago tayo manalangin, tanggapin muna natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Bakit? Wala tayong karapatang manalangin sa Diyos at humingi ng himala kung tayo hindi pa anak ng Diyos. Brother Eddie, hindi ba lahat ng tao ay anak ng Diyos? Akala ko nung unang panahon, lahat ng tao anak ng Diyos. Nung magbasa ako ng Biblia at mapag-aralan ko ang kaisa-isang aklat na ayaw pang basahin ng maraming tao, lahat pala ng tao ay nilalang ng Diyos, hindi lahat ay anak niya. Ilan ang anak ng Diyos? John 3:16. How many children does God have originally? For God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya'y huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Protestante ka man, Katoliko ka man, Muslim ka man, Buddhist ka man, Hindu ka man, komunista ka man katulad ko dati na walang Diyos, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, na namatay sa krus ng Kalbaryo, dinigis ang kanyang banal na dugo na walang bayad kasalanan. Matapos ang 3 days of His burial, He rose up from the dead to show to the whole world the God of genuine Christianity is alive. And He is alive. He can bless you with all kinds of blessings and miracles. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Last but not the least po, bago ako mag-pray, gusto ko kasing itong prayer na ito sagutin ng Diyos. Baka mamaya maging exercise lang ito in futility. Ang haba-haba ng traffic kanina, mula dun sa Bulacan, punta kami rito. Pagdating ho rito, susun ng traffic, grabe. That is a sign of progress, sabi ng iba. Pero importante ho, yung prayer na ito, sagutin ng Panginoon. Para lahat po sila ay tumanggap ng all heavenly blessings. And even promotion, and all have spiritual, physical, mental, even financial and material blessings. Ito po ang huling susi para ang prayer natin sagutin ng Panginoon. John 16, verse 23 and verse 24. John 16, not Joshua, please. John 16, verse 23 and verse 24. Everybody read with understanding. Maging kayong milyong-milyong sumusubaybay sa live streaming na ito ng Facebook at sa recorded television program na ito. Everybody read John 16, verse 23 up to verse 24. Everybody read. Please. In that day, you will no longer ask me anything. I tell you the truth. My Father will give you. My Father will give you whatever you ask in my name. In the name of religion, wala po yun. In my name, sabi ni Jesus. Verse 24. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will. You will. Not you may, you will receive. And your joy will be complete. Ang joy niyo ba ngayon complete na? Kung may sakit kayo, hindi complete. Kung naghihirap kayo, hindi complete. Kung ang lupa't bahay niyo may embargo ng bangko, ng usurero, hindi complete. But God wants your joy to be complete tonight. Amen?
Ang sabi ng Panginoon, you ask anything to my Father in heaven in my name. Not in the name of religion, not in the name of anyone, but in my name. And my Father will give it to you, that your joy will be complete. Wow! Gusto niyo bang pag-alis natin dito, kompleto tayo sa joy? Yun ang perfect will ng Diyos. Amen! Kaya ngayong oras pong ito, tayo mananalangin. Hindi ko magawang basta manalangin kung hindi ako sigurado po na tayong lahat ay tagalangit. Baka mamaya meron taga-impyerno pa rito eh. Ano man ang dasal natin sa Diyos, hindi sasagot ang Diyos sa mga anak ni Satanas. Tandaan po natin yan. Isa lang ang panalangin sasagutin ng Diyos mula sa mga anak ni Satanas. Yung panalangin ng pagsisisi. Yung panalangin ng pangungumpisal sa kanyang kasalanan. At pagtanggap kay Jesus bilang tunay na Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ang kanyang buhay. Yun po ang unang-unang dasal na sasagutin ng Diyos mula sa sanlibutan. At pag nagawa na yon, kahit na anong dasal ang gawin mo, anak ka na ng Diyos, pwede ka nang pumasok sa inner chamber of God the Father in heaven nang hindi na kumakatok sapagkat anak ka na ng buhay na Diyos. Immigrant ka na ng heaven. Hindi lang immigrant ng langit. Iba nagpapakamatay, sinasanla, lupat bahay, maging immigrant lang ng Amerika o ng Canada. Alam nyo ba, sa oras na ito, lahat pwede kayong maging immigrant. Hindi ng Amerika, hindi ng Japan, baliwala lahat yan. Immigrant of heaven. How? Bago ako mag-pray, how? John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12, please. Everybody read with understanding as the last scripture that I would like to share so that this special prayer would be relevant before the eyes of God, before the eyes of history, and before the lives of these people. Everybody read John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right. Everybody repeat. He gave the right to become children of God. Bibigyan tayo ng karapatan. Hindi automatic ito. Isa lang ang bugtong na anak ng Diyos. Lahat nilalang ng Diyos. All human beings were created by God. But God is only one and only one begotten Son. But once we receive Him in our heart, hallelujah. Once we receive Him in our heart, anong sabi? He will give us, He gave us the right. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. God will give you immigration paper, adoption paper, as citizens of heaven. Do you receive Jesus? Not religion. I don't care about your religion. Sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, ang impyerno ngayon, punong-puno ng mga taong galing sa lahat ng reliyon. Yang niyayakap nila reliyon. Pinanganak akong protestante, dito akong mamatay. Pinanganak akong katoliko, dito akong mamatay. Pinanganak akong sa ganitong iglesia, dito akong mamatay. Pinanganak akong Muslim, Buddhist, Hindu, dito akong mamatay. Nakakalimutang yakapin yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na nagsabing siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sama kundi sa magitan niya. Do you believe in Jesus? If you don't believe in Jesus,